sa speaker, ano na siya, no? Majority leader pa lang siya. Ay very approachable. Oy, ang sweet niyo. Si speaker daw, hindi pa raw speaker. Ha? Approachable na. Wow. Hindi ka matatakot na lapitan siya for help. Oy, hindi matatakot lapitan siya. Meron akong tanong. Ako tanong lang, ha? Tanong lang. Tanong ko lang. Hindi, ito walang connection kay Franz Castro or kay Tambaluslos. Tanong ko lang. Kung ikaw halimbawa ay adik, tatanong ko hindi sa iyo Franz Castro, tinatanong ko yung mga manunood natin. Kung ikaw ay adik, sa tingin mo, ang tingin mo kay PRRD ay approachable? Sa tingin mo, madaling lapitan at hindi nakakatakot lapitan si PRRD? Naiintindihan nyo? Baka naman kaya madaling lapitan, baka naman kaya approachable kasi iisa ang inyong agenda. Baka yung itinutulak mo na sinasabi ni Paulo Duterte, ayun din ang itinutulak na speaker. Tanong lang naman. Ha? Baka yung mga binabanggit sa SMNI na itinutulak nyo, kayong Makabayan Black, ng ibang mga dilawan, yun din ang itinutulak ni Tambaluslos. Hindi ba ganun yun? Help. Hindi ka matatakot na dalhin ang mga magsasaka sa kanya, dalhin ang mga magsasaka o mga mga nasa bundok. Mangingisda sa kanya, ang mga teachers, di ka matatakot na ipakausap sa kanya. So, ganun yung ugali ni speaker. Mini-welcome niya lahat. Hindi snobero. Best friend din eh. Tanong ko kayo, best friend kayo ni Tamba? Tanong lang naman, best friend kayo? Kami kasi, hindi siya snobero, hindi siya snob. Yun ang ko. Sabi ni Ayop, paano parehas kayong komunista? Ayop, grabe, diniretso ka, oh. Kaya makakausap mo siya on the level at naiintindihan niya yung sitwasyon ng mga marginalized. So, Kat Black, sabi niya, masaya pa magkwento si ating may protector kasi. Di ba? Ha? Ang galing, hindi. Bilib ako sa closeness niyo. Ha? Bilib ako ang taas ng ano mo kay ano, ha? At may mga time nga na nakasama namin siya sa pagbibigay ng ayuda. Galing sa DSWD? Saan galing yung ayuda? Totoo yun. Sinama namin siya, ang Makabayan Black. Oy, totoo. Oh, kasama pa Makabayan Black. Finish na. Finish na. Sinama namin si speaker at iba pang leadership ng Kamara para magbigay ng ayuda doon sa mga nabiktima ng oil spill. Marami palang pinagsabahan ng Makabayan Black tsaka si Tamba. Ng kawalan ng trabaho doon sa Batangas ng mga magsasaka, tumulong siya doon, no? Talagang nag-facilitate siya na mabigyan ng ayuda. Puring-puring. Ano ka ba, vlogger ka ba ni? Hindi. Ako nagtatanong lang kasi si Ateng bakarang vlogger ni Tamba eh. Kasama ka ba? Kasama mo sila Yung mga vlogger Ensimada, yung isang coach? Yung jukebox daw na vlogger ni Tamba. Kasama mo ba 'yon? Si Coach o hindi Coach Oli kayo hindi So yun naman yung kami wala kaming personal kasi kami pag lumalapit sa kahit hindi ka speaker, lumalapit kami sa sino man leader sa Kongreso. Dahil yon sa aming constituents, wala kaming personal Dahil sa mga komunista, sa mga projects. Kaya yung sinasabing
Sige po. Sinasabing meron kaming kontsabahan about Hindi halata. confidential funds. Wala kaming ganong wala kaming di nga. Naman? Ginagawa mo na naman. Ito mahirap, alam nyo, yan ang mahirap sa mga politiko eh. Ha? Anong ginagawa mong tanga mga Pilipino? Huwag niyong gawing tanga mga Pilipino. In fact, kung makikita ninyo, Michael and Ina, marami kaming marami kaming hindi pinagkakasunduan ng speaker na mga issue. Like itong Kasundo kayo ibagsak si BP Sara. Di ba? Kasi ikaw, iba yung grupo mo eh. Kasi yung grupo mo ay ayaw ni Sara. Tama ba? Si Tamba naman, tatakbong 2028. Wag na tayo maglokohan. So, meron kayong common enemy. Kahit di kayo magkasundo, common enemy. Common enemy. Di ba? Jesus naman. Ganun lang. Ang tawag doon, common denominator. Tingnan mo yung mga marites. Hindi, yung mga marites paikot-ikot dati doon sa ano ko. May mga marites yun. Magkakaaway yun. Pero dahil sila ay puro marites, nagkampi-kampi sila kasi para pagtulungan kami. Di ba? Ganun. May common kayong gustong magkakaiba lang kayo. Yung isa asumera, yung isa galit dun sa isang tao, yung isa galit. Di kahit di magkakasundo, magsama-sama kayo. Boom. Boom kunana. Di ba? Ganun din eh. Magkaiba lang kayo. Kasi, di ba, alam natin, galit na galit ang mga Duterte doon sa inyong mga alyansa. Sila ang tinik. Nang dahil sa Duterte, tanggapin natin, humina. Humina kayo. Ngayon, yung isa naman, ang tinik sa lalamunan ni Romualdez si Sara. Ikaw ba naman tawaging tambaluslos eh? Terrorist law, itong SIM card, itong national ID, itong Maharlika. Nakita niya kung gaano namin kinontra itong Maharlika. Siyempre, katulad nga ng sinabi ko, natulak siguro si Speaker at ang leadership doon sa clamor ng ating mga taong bayan. Kaya wala kaming ganon. Tingin ko yung mga actuations na ni OVP ng Vice President ang nagdiin sa kanya or nagbaba sa kanya. Kasi kung sinagot niya lang kami noon, pinaliwanag yung confidential funds, wala naman sigurong mangyayaring ganon. Kasi nagduda talaga ng sobra ang mga tao eh. So hindi mo na kailangan ng ng mga plano-planong demolition job. Hindi kami it's not our cup of coffee. Ating saan ka nakatira? It's not your cup of coffee. Wala daw demolition job kasi si BP mismo ang nagdiin para sa sarili niya. Yung mga ganon. Kasi hindi kami ganon. Walang ganon ang makabayan. Naks. Natatawa ko, wala daw ganun ng makabayan. Gusto mo maniwala yung mga manunood ko sa'yo? Wala kayong ganon? Sige, sabi mo yan bida ka dyan. Kami issue-issue lang. Pwedeng magkasundo tayo ngayon sa isang issue, pwedeng hindi naman tayo magkasundo. Pero hindi natin kailangan magbantaan o hindi natin kailangan magkagalit. So gano'n naman din. Katulad din siguro ng ibang mga gano'n naman yung bantaan. Kang kongresista na magkakaiba kami na kang kongresista. Muntik ka madulas ating baka tongresista mo. Kang kongresista raw eh. I-remind nyo na lang. Baka congressman. Ito yung sinasabi niya. Hindi daw kasi, kaya bumagsak daw si Sara, yung sinasabi niya, parang idiniin niya yung sarili niya. Kasalanan mo yan, Sara, kasi ikaw mismo. Dahil kung sumagot ka lang ng maayos, hindi po. Ito sasabihin ko sa inyo. May mga tao talaga, inggit kay Sara. May mga kulay at organisasyon at political parties galit kay Sara. Kasi, humina sila nung panahon ni Duterte at si Sara ay Duterte. Alam na alam nyo yan, huwag tayong maglokohan. Pangalawa,
Gusto talagang bumagsak si Sara kasi tinik ang apelyidong Duterte sa kanilang political plans. Hindi dahil hindi nagpaliwanag si Sara. Talagang sadyang galit lang. Bigyan kitang halimbawa. Halimbawa, sabihin ninyo, tomboy si Sara. Kahagatin nyo ng mga taong galit. Sabihin nyo, bakla si Sara. Kahagatin nyo ng mga taong galit. Kahit anong sabihin nyo kay Sara, yung mga sinasabi kong organisasyon at yung mga may mga political agenda, dahil tinik ang Duterte, sasawsawan yun. Kahit anong issue, basta ilulubog ang Duterte, sawsaw yan. Sabihin nyo, bakla si PRRD, sasawsawan nila yan. Nagigets nyo po ibig kong sabihin? Huwag na tayo magpalusot. Ginawan nyo lang ng issue, kinwestiyon nyo kahit wala naman kayo. Alam na alam nyo naman ang purpose ng confidential funds. Alam na alam nyo yan kasi kayo naman din meron eh. Ultimo presidente, ni PIDSA ni speaker meron. Ang tanong nga, bakit tahimik kayo? Again, hindi ko kini-question ng confidential funds ni presidente o confidential ng ibang ahensya. Ang kini-question ko rito, bakit tahimik ka? Bakit tahimik si Romualdez sa confidential funds ni Marcos? Bakit tahimik siya sa confidential funds ng iba? Ina-isolate nyo si Sara. Yun ba ay mahirap intindihin, Franz? Anong mahirap intindihin doon? Sana kung sisilip kayo ng confidential funds, isilipin nyo yung lahat. Bakit si Sara lang? Intindihan. Kaya galit ang taong bayan. Halatang insecure kayo sa Duterte. Yan si Tamba, halatang insecure sa Duterte. Kung may tinik sa lalamunan ninyo, uminom kayo ng tubig. Kumain kayong saging. Huwag niyong birahin si Sara. Ha? Ganun lang yon. Mga ano kayo.